baby Liwon. Diba? Kaguluhan ng aming sala. Ginapitan ko po ng bangsang aming baby Liwon. Bagong gupit ng bangsang baby. Apo. Ay, sis. Okay. Bangs lang ang ginupitan ko. Hindi ko ginalaw tong likod. Saka na. Pahabain ko pa. Patingin nga. Ang baby ko. Dali. Patingin nga sa baby na yan. Jeez. Ay. Bagong bangsang baby na. Ay. Baka matusok ka mo doon. Ay. Say hi muna, hi. Aras na. Hi muna, hi. Ay. Baby ko yan na. Ako siya. Ay, sa baby ko yan. Ay. Ay, sis. Ay, good. Aras na. Sabi, ako yung magsi-CR. Bangs. Ay, gusto bibigan. Ararang gading. Parang mataas dito. Hindi pantay, di ba? Hindi pantay ang bang. Mahirap kasi pantayin. Okay naman. Rasa. Okay na. Hi. Lakad kami ngayon. Ay, sis. Hindi masyado malamig. Nasa 14 lang. Kahapon mas malamig eh. Nasa 9 ata kahapon. May araw. Yes. Coat tayo ngayon. Nakalimutan ko na naman mag-mask. Okay lang. Kasi outdoor naman. Magandang hapon. Ang tagal ko hindi nag-vlog. Ilang araw din. Kasi wala ako sa mood. Parang ngayon. wala naman ako masyadong masabi kasi. May mga time lang talaga na may mga gusto kong sabihin bigla. Gusto ko maalala, ganun. Hello po, magandang hapon. Nakain ng lunch ang baby Liwon. As usual. Subo na naman. Ang lamig na ngayon. Kasi nag-i-snow na. Pero hindi pa masyado dito sa amin. Sa ibang lugar nag-i-snow na daw. Pero dito sa amin, paunti-unti lang. Tapos tulog pa kami. Hindi pa namin nakikita. Hindi pa namin nasilayan ngayong taon na ito. Ba't pa ako smile na smile? May regla kasi ako. Kaya ako nag-i-smile. Ano ba ito? Wala akong masabi. Ay. May regla ko ngayon kaya medyo, gusto kong kumilos pero yung katawan ko iba. Wala masyadong energy. Kahit kailan naman ako nagkaroon ng maraming energy, no? Ang saya, Michelle. Ang sinasabi mo.
Ang baby ko, oh. Favorite niyang tambayan ito ngayon. Kailangan nandyan yan siya kasama mga kapiling niya ang kanyang unan. Ang kanyang favorite na unan. Nag-start na naman pala ako ng fasting kasi ilang araw ko ilang araw ko todo kain ng mga sweets. Tapos 8 hours kain. Okay lang. Yung eating window ko 8 hours na ginawa ko. Naging 48 ako. 48 kilos ako. Kaya nag-ano na naman ako ngayon. Fasting. Gusto kong maabot na talaga yung 45 kilos. Para yung sakto sa height ko kasi ako 153 centimeters. So parang 5 flat yon. Ang daw doon, ang ideal weight niya ay 45 kilos. So tatry ko yon. And ano pa bang bago? Ano pa bang i-update ko sa akin? Kasi pag nakakalimutan ko, nire-replay ko lang dito. Pag may mga gusto kong matandaan, nire-replay ko lang. Kami na talaga ang gustong nagda-diary. Hindi na diary ang vlog. Baby ko. Upo na siya doon sa kanyang tambayan. Ay, ang baby ko. Yan ang mga trip ngayon. Ang aming baby. Nasunod, gugupitan ko. Tapos nagkaroon na siya ng patilya. Speaking. Ano pala yung razor namin? Nang sunga-sunga ko. Pinupitan ko ng isang araw yung tatay niya. Tapos, naglobat yung razor. Hinanap ko yung charger. Super hanap ako. Saan ba yun? Tapos, kasi isa lang naman nalalagyan ko ng mga charger ng mga kung anik-anik. Ng mga may connect. Mga dyan? Yung line. Yung ganito. Isa lang ang taguan ko. Kaya alam ko, doon ko lang siya hanapin. Wala. So, saan ko ba nilagay yun? Yung pala, naalala ko. Natapon ko pala. Kasi may nung naglinis ako. Yung mga nag-declutter ako ng mga bagay-bagay doon sa computer room. May nakita akong charger. Saan to? Di ko makita. Di ko kung maalaman kung saang gadget ba yan. O dating cellphone. O dating Sabi ko, parang wala siyang magagamitan. Kaya, tinapon ko. Sinabi ko pa kay Kunyo, may alam ka ba na pinaggamitan natin na ito? O saan pinagsasaksak? Sabi niya, wala rin siya matandaan. Kaya ginawa ko, tinapon ko. Yung pala, sa razor pala yun. Kaya, nung ginupitan ko si Kunyo, saglit lang yung razor, tapos ginunting ko na. Hindi ko tuloy mapantay kasi nasanay na ako sa razor. Kaya yun. Kaya pinabili ko na lang siya ng charger ulit. Sabi niya, ayan, tapon kasi ng tapon. Kala mo, tapos pabili lang ng pabili. Kala mo dali-dali. Nga naman. Kasalanan talaga ako doon. Kala ko kasi lumang sa gadget na yun. Yung dati mga cellphone pa. Yun lang. Naalala ko lang. Tapos pala kukwento ko yung kahapon. Tawa kay Liwon. Kasi ang tag nito. Ang tawag dyan? Nakalimutan ko rin sasabihin ko. Hala, what's this auto expression? Ano ito? Ang auto exposure na yun. Tap. Ay, nawala. Ano ba ba?
Si Liwon kahapon. Nakagisa niya ako ng charger. Di nagisa niya ako. Malapit lang. Kasi ginanan niya ako sa mukha ba. Buti na lang nasanggi ko. Ba't parang bumagal? Oh, nangyari. Buti na lang nasanggi ko. Ng kamay. Na ganun ko. Dito mama dito. Sabi ko. Yung smile niya. Yung alam mo, nasayahan siya sa ginawa niya. Tapos ako, poker face lang. Sabi ko, ande. Sabi ko, hindi yun okay. Hindi yun pwede. Tapos, sabi ko, that's no. Tapos, nawala yung smile niya. Tapos, binaling niya na lang yung mukha niya sa iba. Tapos, nagano siya ng, kunwari, nagsalita siya ng mga, kunwari, busy siya. Sabi ko, look at mommy. Look at mommy. Sabi niya. Look siya. Pagkaganyan din, di ba? Pagka-look niya sa akin, nakatakip yung mukha, tinakpan niya yung mukha ng t-shirt niya. Tapos nakatingin sa akin, pero nakatakip yung mukha. Tatawa ako, pinigilan ko lang eh. Sari-sari talaga. Sari-sari talaga ang bebe namin. King, where are you? Gusto kong lumabas. Kasi lakad-lakad. Kaya lang walang araw. Tapos yun pala, alala ko. Tatapon ko na yun eh. May mga buhok-buhok kasi. Eto. Excuse yung mga buhok-buhok kasi nagwalis ako. Dadaspan ko rin yan mamaya. Diba? Ano namin. Dumi. Ito tatapon ko na. Kasi hindi ko na siya nababagayan. Ginawa ko pa naman yan nung buntis ako kay Liwon. Siguro mga 3 months na lang ata, 4 months manganganak na ako. Kasi pagka-boring ko nun. Ba't ko ba itatapon? Kasi wala yung glass niya. Kasi tinapon ko na din kasi ang pangit ang pagkalagay namin ng glue. Hindi malinis. Kaya, yan, tatapon na siya. Bye-bye na. Nagana pa yung mga ilaw yan. May ilaw yan eh. Wala lang battery. Cute siya. Pero, hindi na ako nababagayan sa dito sa stante. Anong ginagawa mo? Ay. Yung mga aming computer room, ayan na siya. Iba na naman ang ayos, diba? Yan, mga itatapon. Ito, tatahiin ko. Yan, mga tatapon ko. Tatapon ko pag nakalabas. Kasi damit siya. Yan yung para akong sira talaga. Tinahitay ko pa yan, nilitan ko kasi susutin. Gusto ko isuot. Tapos, biglang naayawan ko. Kasi, hindi ko naman nasuot. Tapos, hindi maganda yung pagkakatahi ko. Kaya, yun, tatapon ko na lang. Baka mas may makinabang pa na iba. Kay Kunyo kasi yan na pants. Gusto ko lang itry. Gusto kong ako sumuot kasi gusto kong iliitan para maisuot ko kasi sayang naman. Kaya lang, ganun din pa lang. Hindi, may tatapon ko din. Kasi hindi maganda yung pagkakatahi ko. Kaya tinastas ko ulit. Tapos, yung binalik ko na lang sa ulit. Original size niya. Yung kay Kunyong na size. Hindi niya na kasi ginagamit. Sayang naman. Kapag pag tinapon yun doon, bagsak nun sa ukay. So, at least, may ibang bibili. May ibang makagamit, diba? Ba't na ganito siya? Teka lang, try. Check ko muna. Anong ginawa ko na naman.
Iyak ng kanyang arting iyak. Oh, sis. Daddy. Why calling daddy? Why? Oh. What okay? You're there. Ay, nako, Kalimon. Sari-sari ka talaga. Hindi siya magkasya yan dito. Ay, matumba to. Kasi sumasakay siya, naalangan yung kanyang balance. Yan, iyak-iyakan siya. Siya naman may kasalanan. Parang kasalanan ko. Dance, King King. Nga pala, nagda-dance pala yan eh. Pagka-clap kami, automatic magda-dance siya. Saan kaya niya nakuha yung ganong step? Parang happy feet. Tapos, I'm gutom. Mamaya pa ako kakain alas 4. Binalik ulit ng 4. Tapos 5 hanggang 5. So, isang oras ang eating window ko. 23 hours akong fasting. 48 lang ako nung 2 days. Pang 2 days ko ngayon eh. 48 ako nung huli. Nung bago ako nag-fasting ulit. Nag-check ako ngayon, 47.1. So, balik tayo ulit sa gantong fasting. Kasi ilang araw talaga akong ice cream, pro ice cream, tapos nag-milk tea. Nga pala, sa milk tea, hindi ko na carry kasi napapalpitate ako. Iba ang pakiramdam ko. Sumasama yung pakiramdam ko. Yung parang masusuka na, hindi ko maintindihan. Dati sa kape, nagpapalpitate lang ako eh. Tapos, nagsimula yun sa kape. Nagpapalpitate ako, tapos, try ko pa rin, inom pa rin ng kape. Kasi ang sarap ng kape. Tapos ang bango-bango pa, diba? Kaya lang, nung naging nung dati kasi nagsisigarilyo ako, pinapartneran ko ng kape. Ay, the best. The best yung kape at saka yung sigarilyo, di ba? Tapos may katsikahan ka. Ay, yosi. Kaya lang nung dumating sa point na ako dati, nag-non-voice sa call center. Panggabi. Tapos ginawa puyat. Tapos nagkape habang nag-yosi. Break time naman yun. Jadi, mga alas 2 ata na madaling araw yun, break time namin. So, yosi, tas kape. Pag-akyat ko dun sa, dun sa pinag-workan ko, dun sa pwesto ko. Pag-akyat ko dun, pagkaupo ko sa upuan, ay, grabe. Hilo ko. As in, talagang hilong parang yung masusuka na basta, grabe. Yung parang feeling ko yun yung parang na vertigo, parang ganoon siguro. At least hindi ako makakilos. Ay, hindi ako pag nagano na lang sa desk. Tapos hindi na ako makakilos. Sabi ko, yung ko talaga umiikot. Ang sama sa pakiramdam. Ang gusto ko nang sumuka pero hindi ko magagawa kasi sa office sa pa ako. Ayun. Tapos, mga after ilang minutes gusto ko na umuwi. Kasi hindi ko kaya. Umuwi ba ako nun?
Di ko na matandaan kung umuwi ba ako nun or nagtiisak. Di ko natanda. Basta ang lala. Kaya nung ano na yun, di ko na inulit. Di ko na inulit yung ganong tandem. Yung tandem ng puyat, yosi, at kape. So, ang ginawa ko na lang, kape-kape na lang. Tapos, iniwas ko na yun. Pag magkakape, hindi mag-yosi. Pag mag-yosi, hindi magkakape. So, ganun. Tapos, mga ilang, di tinry ko, puro kape-kape pa din. Kape. Nagkagising, kape. Umu-okay siya. Pero may time na okay, may time na talagang hindi talaga. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na talaga. Tinigil ko na. Wag na. Ang ginawa ko na lang, nakakaya ko na lang na makainom ng may kape ay yung sa Starbucks na frap. Diba may, ano doon, may kape na konti. So, kaya ko pa yan dati. Pero ngayon, ayun, kaya ko pa yun dati. Parang kaya ko pa rin naman yun. Tumigil na lang kasi ako sa frap kasi nawala ako ng gana doon sa, nung huling nag-Starbucks kami. Yung frap walang lasang kape. Parang mocha lang nilagay. Kaya parang smoothies yung nangyari. Parang ganun lang. Kaya pala tinigil ko. Anyway, ano nga pala sinasabi ko, diba? Walang kwenta. Sana ako? Ayun. Sa pag-iminom ako ng frap, okay lang, diba? Kahit may kape, sabi ko, baka okay lang kahit konti lang naman. Tapos nito, nung mga nag-milk tea, nag-try ako ng milk tea niya 70. Masarap eh. Kasi parang yung, milk tea sa atin. Wala lang baba. Ano yung mga ganon, yung mga bubbles ba yan? Ay, bubbles. Baba ba tawag doon? Basta ganon yung malalaking bilog, yung masarap. Wala lang ganon. So, tinry ko. Una, ang bili. Okay, perfect. Walang nangyari. Ang sarap lang. Walang problema. Weekly ko ginawa eh. After a week, tinry ko ulit. Tapos, parang may something. Pero hindi ko inano sa milk tea. Kala ko, napagod lang ako or ano. Tapos nawala din. Tapos nung tinry ko ulit, pangatlong week, nag-milk tea ulit kami. Yun na, kasi pagkainom ko, mga nakalahati ako. Nakalahati ako ng milk tea. Hindi ko na kaya, hindi ko naubos. Hindi ko maubos. Kasi parang hinamaan na ako. Tapos yun, parang sabi ko, sa milk tea pala to. Doon ko na-realize, sa milk tea yun. Hanggang sumama na yung pakiramdam ko, hindi ko na naubos yung kalahati. Tapos ginawa ko pa ulit after a week. Milk tea ulit yung order ko. Ulaga talaga. Tinry ko ulit, kinalahati ko ulit. Ganun ulit. Sumama ulit yung pakiramdam ko. Sabi ko, hindi na talaga to. Sa milk tea na talaga, hindi na ako talaga pwede sa milk tea. Kaya nung sumunod, ano na lang. Frap, ano na lang in-order ko. Frap na milk, may ganyan. Kaya lang, syempre, iba yung lasa. Iba yung feelings. Kaya lang, wala pa gagawa. Hindi kaya rin ang katawan. Nung masama yung pakiramdam ko sa ganun. Ba yan? Kung ano pa yung masarap yung Pero ngayon din ako nag-iosya. Matagal ng panahon. 2018 nata ako nag-stop. Simula nung mag-plan kami na mag-baby. 2018. Pero nag-iosya ako ng 2015. 16, 17, 18. So parang 3 years ako ng diretsong yosi. Kaya maitim na yung labi ko, nang itim palalo. Ang hirap tumigil sa pagsisigarilyo. Talagang as in, ang hirap. Kaya ang ginawa namin dati na mag-asawa, sabi ko kasi hindi pwede ito na gusto ko na tumigil. Pero ayaw ng katawan ko. Hinahanap talaga ng katawan ko. Ginawa na namin lahat. Nag-nicotine patch kami. Kaya lang hindi, nahanap pa rin ng panlasa. Kaya ang ginawa na, hindi ako nakaisip, yung asawa ko. Sabi niya, mag-vape na lang muna tayo. Yung may mga flavor. At yun, nag-try kami ng vape. Ang sarap. Sabi ko, sige. Di vape. Ang nangyari naman, nakalimutan ko na yung lasa ng yosi. At least nakamubuon ako doon sa lasa ng yosi. Kaya lang, sa sobrang sarap naman ng
Kasi mga flavor yun. Favorite ka pa nun. Favorite ka nun. Mango. Ang sarap ng mango eh. Tapos, ang nangyari lang, napasama din ako sa vape kasi akala ko kasi safe ang vape. Akala ko talaga okay lang. Anytime okay lang yung hip-hip. Tsaka mabango naman yung amoy. Kaya okay lang. Kami dalawa. Kaya lang, sumobra ako. Napa-OA na naman ako. Kasi, as in, pag umupo ako, automatic yung kamay ko. Kunwari manonood. Ganyan. Walang ginagawa yung kamay ko, magbe-vape ako. Automatic yan. Automatic. Humihip-hip ako. Hanggang sa hinahanap-hanap ko yung, as in, kahit na nag-aaral ako ng Korean noong time na yun. Kahit nag-aaral ako, di ako makapag-focus pag di ako humihip-hip. Iba yung na-addict ako sa, vape. As in talaga siguro yung, di ba may may bala, yung feel, yun yung hinihipip mo yung mga, tawag dyan, yung mga flavor. So, andun yung mga kung ano-ano man ang nakalagay doon. Siyempre, may nicotine pa din yun. Siguro, ganyan siya kalaki yung pinakabala. Tapos yung katawan mahaba. Nakaubos ko yun ng 2 araw lang. Ganyan. Parang nakakaano rin ako. Kung ikakakakain mo yun, nakakaisang kaka din ako. Parang gano'n. O mas malala pa. Hanggang sa nangyari, sumakit ba yung likod ko? Basta inuubo ako, tapos parang ibang pakiramdam dito sa likod ko. Pag umuubo na, wala naman akong yung kung anong dinura na ganyan. Wala naman. Ang nangyari lang, sumama yung pakiramdam ko, tapos inuubo ako. Tapos pag inuubo, may something ako dito sa likod nararamdaman. Sabi ko, parang iba to iba na to Tapos nag-flashback sa akin. Excuse me, kung paano ako nag-vape. Sabi ko, baka nasobrahan ako. Kasi minsan nawawala sa isip ko, automatic lang yung kamay ko, nag-vape ako. Lalo na pag may kausap, pag may bisita dati. Talagang, ganun, chika-chika. Nakakalimutan ko. Pag at least sa Yossi, alam mo, naubos, di ba? Pag, alam mo, na tag na to, papatayin mo, tapos, basta alam mo, mabilang mo kahit pa paano, kunwari, may kahaka, di ba? Mabilang mo kung ilan ang tira, ganun. Doon sa hindi Doon sa ganun. Hindi mo ma-estimate kung ilan, kung gaano ko daming hip-hip mo. Hindi. Kaya, ganun. Sabi ko, iba to. Siguro mga naka 6 months din akong vape. Ganyan. 6 months din. Tapos sabi ko, nag-desisyon na ako nung October 2018. Sabi ko, mukhang sa vape to Parang hindi okay. Ayun, tinigil ko na din. Tapos sumunod after 2 months, si Kunyong naman. Nagtigil na rin siya. Tinapon na namin ata yung vape. Tinapon ko na. Kasi ibibigay ko pa dapat yan sa kaibigan ko. Kaya lang hindi man ako nakauwi, diba, ng Pinas. Yun. Nagka-pandemic na. Wala na. Hindi ko rin na-send. May charger pa yun. Yan yung mga kauna-unahan na vape. Parang kapareho ko pang vape nun sila Vice. Si Vice. Sa pa namin na-order sa California. Kasi wala pa nun dito. Hindi pa kausuhan masyado ganun vape. Yun. Yung mga kulonsyan ko. Palobat na itich mo. Diba? Ang init na naman niya. King baby! Where are you? Tinan mo, iniwan na naman ako. Alam yung busy-busyhan ako. King. Subo na, bebe. Bebe ko, subo, please. Ba't ka itong boses ko? Parang, may may sipon ako sa loob. Parang ganun. Pero wala naman.
Hirap lang huminga. Ay, hindi naman mahirap huminga. Parang, hindi buo. Parang may mga nakasabit dito. Parang may kulangot. Wala man ako kulangot. Kasi naglilinis man ako gabi-gabi. Dry. Dry. Yun ang magandang salita. Dry. Subo na bebe ko. Bebe lang. Ay, yung bebe na yan. Magda-daycare na. Next year, hindi pa rin mo na magsubo mag-isa. Dahil yan sa akin. Nasa ano ko. King baby ko, Ngayon, kahit pakainin ko siya mag-isa, hihintay niya talaga ako. Ay, talagang mali ako ng ano doon. Hindi ko pinag-independent ang baby. Ang tiyan ko, anong oras na ba? 2:00 na pala. Ay, pipi mo! Ay!